Kamusta? Ako si Shyla. Ang kwento natin ngayon ay may pamagat na asubitay. Matututunan natin sa anime na to na hindi masamang magsaya paminsan-minsan, wag lang tayong susobra. Simulan na natin. Umpisa ang kwento sa isang lalaking naglalakad habang nagagandahan sa paligid dahil sa pagsapit ng panahon ng tagsibol, siya si Shinichi. Sore eyes? Nothing says spring quite like this. Sabay may lumapit sa kanya na isang babae na ang pangalan ay Usaki. Na naalala naman niya ang mukha nito na dati niya palang kamag-aral noong high school pa lamang siya. Maya-maya ay natanong ni Usaki si Shinichi kung sumasali pa ito sa swimming competition. Dahil isa ito sa magaling na atleta noong high school sila. Sabay sinabi naman ni Shinichi na hindi na siya sumasali dahil wala namang club ng swimming sa college na pinapasukan nila. Pero hindi lang iyon ang napansin ni Usaki dahil naobserbahan niya na tamad na ito at parang walang inspiration mula pa noong last year pa. Kaya naisip niya na dapat ay may gawin siya. Hanggang sa isang araw ay naisipan niya na guluhin ito kaya binangga niya ito. Well, I called you over and over, but Inumpisahan niyang tanungin kung saan ang mga paborito nitong puntahan para ayain itong lumabas ngunit panay lang ang pagtanggi nito sa lahat ng tanong niya. Kaya naisipan niyang magingay at sinabing tinatrato mo ako ng ganito kahit ginagawa ko naman ang lahat. Nataranta naman si Shinichi rito dahil iba ang pagkakaintindi ng mga tao sa paligid at nakulitan hanggang sa pumayag na lang siya. Nagpunta sila sa mall dahil sinabi ni Shinichi na palagi siya nanonood ng sine pero pinagtawanan siya ni Usaki habang sinasabi ang solo movie. up there with going solo at a Nagpaka-matured naman si Shinichi na sinabing hindi dapat gina-judge ang isang tao base sa standard mo. Pero wa-effect ito dahil inasar lang siya ulit ni Usaki. Kaya napisil niya na lamang ang ilong nito dahil sa gigil. Maya-maya ay parang naawa siya kay Usaki dahil sa sobrang pamumula ng ilong nito at bilang bawi ay sinabi niyang ililibre niya na lamang ito na labis na kinatuwa ni Usaki. Ginamit na niya ang naipon niyang points para sa panlilibre rito. Ngunit nagbago ang isip ni Usaki at sinabing hindi na lang pala, asar talo siya dito dahil nasayang ang naipon niyang points. Nag-aya naman si Usaki sa gadget store pagpasok ay umupo sila sa isang high-tech na sofa. Dito ay nailang si Shinichi dahil sa reaksyon na ginagawa ni Usaki. No, sorry. I gotta make noise when it's good. Kaya nasabi niya na umalis na tayo rito. Maya-maya ay ibang high-tech na gamit naman ang nagpailang sa kanya. Sumunod naman ang VR. Nagandahan si Usaki dito at talagang nadala sa laro. Pero noong si Shinichi naman ang sumubok nito ay talagang natakot siya at naging mapanglamas ang kamay. Sumunod ay sumubok siya ng pagpalo ng baseball bat habang patuloy ang pang-aalaska ni Usaki. Noong siya naman ang sumubok ay nabalian ng likod ito, sabay isinisi pa kay Shinichi dahil ginaya niya lamang raw ang pangit na pagpalo nito. Kinagabihan ay nagpunta sila sa isang restaurant para kumain. Pinapangaralan siya ni Shinichi sa mga nangyari kanina. Pero wapakel si Usaki rito at patuloy lamang ang pagkain hanggang sa naubusan siya ng pagkain nito. Napagkamalan pa silang magkasintahan dahil sa pag-aasaran nila. Sa tuwa ng manong sa kanila ay nagbigay ito ng bonus ngunit pati ito ay naubos rin. Are you kidding me with this? You ate it all? Sorry, it was Kinabukasan ay patuloy ang panggugulo ni Usaki sa kanya. Pero naiisip ni Shinichi na hindi naman ito couple dati pero natutuwa siya dahil masayahin na ito. Yeah, next time. Freezing! I'm not kidding. I mean, it even hurts. Sa mga sumunod na araw ay pinakitang nagpa-part-time si Shinichi sa isang coffee shop. Sinasabi ng lolo rito na nag-umpisa raw sa pagpa-part-time si Shinichi last year at mukha lang daw nakakatakot ang mukha nito ngunit mabait at alam nito ang policy ng kanyang coffee shop. Sabay nagtaka siya nang biglang napasigaw sa gulat si Shinichi na kinagulat rin niya dahil ngayon lamang niya narinig na mag-react ito ng ganon. Sabay dating ni Usaki at napakadaldal nito. Sa isip niya ay mayroon palang kaibigan si Shinichi or pwede ring kaaway. Nagtatalo ang dalawa rito dahil gusto paalisin ni Shinichi si Usaki dahil nakakagulo raw ito. Sabay nagpaalam si Usaki sa may-ari ng coffee shop kung pwede siya magtambay rito at pumayag naman ito. Pero napagkamalan siya nitong bata sabay tinawanan ni Shinichi si Usaki. Shorties like you must get that all the time. Shut up! New subject! Pero na-realize ng manong na hindi ito bata dahil sa laki suso nito. Nagpatuloy ang pagtatalo ng dalawa habang pinagmamasdan ng lolo at sinabing nakakatuwa itong pagmasdan. Kaso nang magseryoso naman si Shinichi sa pagsiserve ay tinawanan lang ito ni Usaki. Resting thug face was bad, but this, that voice, so dumb, I can't. Na pati ang lolo ay hindi mapigil ang tawa ng palihim.
Kinahapunan ay sabay na silang umuwi at sinabi ni Usaki na ilibre siya sa susunod ng kape at nag-promise na hindi na niya ito pagtatawanan. Sabay naisip niya rin na mag-part-time rin kaya siya roon sa coffee shop pero nag-oo lang si Shinichi sabay sabing itigil muna yung kahibangan mo na kinaasar naman ni Usaki. What's your problem? Kinaumagahan ay nakita ni Usaki na nakikipaglaro si Shinichi sa pusang gala, ngunit hindi niya mapigil na hindi ito turuan ng tamang pag-amo sa pusa dahil mali ang ginagawa nito. Tinuruan na nga niya ito at effective nga. Dito ay nalaman ni Shinichi na may dalawang alagang pusa sa bahay si Usaki. Sabay may dumaan na bike at nabugaw ang pusa at tumakbo. Nalaman naman ni Usaki na gustong gusto ni Shinichi mag-alaga ng hayop noong bata pa siya pero ayaw ng parents niya. Kaya naisip ni Usaki na hulihin ang pusang iyon. Kaso nung dinakman niya ito ay natrap siya sa damuhan at hindi siya makaalis rito. Nakita naman ni Shinichi na nakataas na ang palda nito kaya tinapik niya ng folder ito na inakala naman ni Usaki na hinawakan nito ang likuran niya. Nang hatakin ito ni Shinichi ay may napadaan na mga marites at iba ang inaakala nito na ginagawa nila. Hey, wait! No! You've got the wrong... Lunch break sa school pero hindi makatingin si Shinichi kay Usaki dahil sa nangyari kanina. Samantalang si Usaki naman ay inasar lamang siya na sinasabing may kasabay siyang ibang kaibigan kaya mananatili ka muna na Mr. Solo ngayon. Pero sinabi ni Shinichi na ayos lang dahil may kasama rin siyang ibang kaibigan na kumain na kinagulat naman ni Usaki. Kahit nakaupo na sila malayo sa isa't isa ay patuloy ang pangkukupal nito sa kanya. Hanggang sa napag-alitan ito ng matanda na katabi niya dahil sa sobrang batak nito. Maya-maya ay pumasok na siya sa coffee shop at dahil introvert siya ay gusto niya ang katahimikan rito nang biglang dating naman ni Usaki. Nang hingi ito ng tulong sa kanya para sa isang report ngunit ayaw ni Shinichi dahil nagtatrabaho siya pero pinayagan ito ng lolo dahil wala pa namang customer. Dito nga ay tinuruan na niya ito kahit strikto magturo si Shinichi ay hindi pa rin makuha ni Usaki ang mga tinuturo niya. Kaya sinabi ni Usaki na sa apartment na lamang ni Shinichi ituloy ang pagtulong niya pero ayaw ito ni Shinichi dahil babae ito na laki suso at naiilang siya. Habang sa malayo ay palihim na natutuwa ang lolo sa kanilang dalawa. Perhaps I should give him a raise. Nagsimula na sa trabaho si Shinichi habang pinagmamasdan siya ng isang babae na sinasabing maganda ang hubog ng katawan ni Shinichi at may paglaway pa nga. Kaso napansin niya na hindi marunong sa babae si Shinichi dahil hindi niya alam kung piniflirt siya ng babae. Nang biglang tawagin ng lolo ang babae sa pangalang Ami. Anak pala ito ng lolo at sinabihan ito na magsimula na sa trabaho. Nang biglang dumating si Usaki na kinagulat niya, naka-vibes nito ang kanyang ama at nagtaka siya rito kung college na ito dahil mukha itong bata. Napatanong naman siya sa kanyang ama tungkol kay Usaki at marami siyang bagay na nalaman rito. Nilapitan niya ito at nasabi niya sa isip niya na pambitaw pala ang katawan nito kahit na maliit ito. Maya-maya pa ay nagpakilala na siya rito. Tumapit siya sa kanyang ama at malalaman natin na iba pala ang trip ng mag-ama at yun ay ang mag-marites. Sabay nagkabanggaan naman si Usaki at Shinichi rito. That's cold! Crap! You haven't been treating me like a real customer anyway! Just shut up! Kinabukasan ay wala si Shinichi pagdalaw ni Usaki dahil nabalitaan ni Usaki rito na hindi pala ito nakapasok dahil matindi ang sipon nito habang nagtataka naman ang dalawa kung bakit makunat si Usaki at hindi nagkasipon. Pinakita naman si Shinichi na masama ang pakiramdam nang biglang may nagdoorbell ng sunod-sunod na napilitan siyang buksan ito. Nagulat si Shinichi nang makitang si Usaki ito sabay nawalan siya ng malay. At talagang magulo si Usaki pero inasikaso naman siya nito. At agad na namalengke para gumawa ng lugaw, nang tikman ito ni Shinichi ay okay naman raw ito na kinatuwa niya, kaso sinabi nito na wala siyang panlasa. Kaya hindi talaga nito malalaman kung masarap ito kaya baka lang. Patuloy na nga siyang inasikaso ni Usaki, sinabi nito na tahimik lang siyang maglalaro habang binabantayan siya nito, at nagpasalamat naman siya rito. Pero maya-maya ay maingay na to, dahil palaging talo sa larong video game. Dude, his shields explode when I hit him with my blade! Kinabukasan pagpasok ay nasalubong ni Ami si Shinichi, inimbitahan sila ni Ami sa isang restaurant na sinabing ililibre sila nito. Pagdating sa restaurant ay apat sila kasama ang lolo at talagang batak si Usaki rito na kinatuwa naman ng dalawang marites. Maya-maya nagpaalam si Usaki para magbanyo, sabay tanong naman ng lolo kay Shinichi kung anong meron sa kanila ni Usaki kung bakit ayaw mo itong papuntahin sa apartment mo. Pero sa isip ni Shinichi, ay may hinala siya na si lolo ang nagsabi ng address niya kay Usaki.
Sinagot niya naman ito ng babae kasi si Usaki at baka mapag-usapan sila ng ibang tao sa paligid. Nang tawagin ni Shinichi si Ami ay napansin ni Usaki kung bakit ito ay tinatawag niya sa pangalan samantalang siya ay hindi. At nagselos ito habang ginawa silang sine ng dalawang marites. Niyaya siya ni Usaki na makipagkita sa isang lugar at napapaisip naman si Shinichi tungkol rito. Sabay dating ni Usaki na hinipnotize siya gamit ang yen, natatangahan siya rito pero sinakian niya na lang dahil naalala niya yung ginawang pagtulong nito sa kanya noong may sakit siya. Pinapasabi sa kanya ni Usaki ang first name niya at medyo nahihiya na nga siya rito dahil pinagtitinginan ng mga tao. Ngunit nagtodo na si Usaki dahil nagpapalibre na ito kaya hindi na niya natiis ang pagpapanggap. Sinabi ni Usaki na bakit si Ami ay tinatawag niya sa first name samantalang siya ay hindi. Sinabi naman ni Shinichi na hindi talaga siya comfortable na tawagin sa first name ang isang babae. Ginawa niya lamang iyon dahil sa sinabi nito na yun na lang ang itawag sa kanya bilang mag-workmate. Sabay nag-apologize, okay naman si Usaki rito pero noong subukan ni Shinichi ang hipnotismo rito ay tumalab ito at nataranta siya. How do I fix her? Come on, it's gotta be. Inaya ng matanda si Shinichi na lumabas gaya ng pagpunta sa beach, sauna or sa kahit anong lugar na nakaka-relax. Sinabihan naman siya ni Ami na dapat bigyan ng importansya ang mga ganong bagay, hindi lang puro trabaho. Ngunit pagdating sa bahay, ay sinasabi sa isip ni Shinichi na okay na siya sa pagtambay sa bahay at maglaro ng video games at kaya niya raw gawin ito sa loob ng 72 hours ng straight. Pero maya-maya ay parang may naramdaman siya na may manggugulo ulit sa kanya. At dito nga ay dumating na si Usaki, sinabi nito na baka raw sayangin niya ang buong holiday season sa pagtambay sa bahay at paglalaro ng mag-isa ng video game. Kaya naisipan niyang magpunta, dito nga ay inaya siya ni Usaki na maglaro ng Doraemon Go, same lang ito ng Pokemon Go. Una ay pakipot pa si Shinichi pero dahil makulat si Usaki ay sa huli ay napapayag rin ito. Sa kalagitnaan ng paglalaro ay sumakit ang mata ni Shinichi kaya naisipan ni Usaki na magpunta sila sa tindahan ng salamin. Pagdating roon ay nakita nila si Ami na namimili rin, sinabi ni Usaki na total andyan na si Ami, ay bakit hindi na lang tayo magpa-assist sa kanya, sa pagpili ng magandang salamin. Sakto naman na marami palang alam si Ami tungkol sa iba't ibang uri ng salamin. Ang hinahanap ni Shinichi ay ang good for gaming, kaso pinagtripan lang siya ni Usaki habang pinagtatawanan. Where did you buy those? They're hilarious! Kung ano-anong pang-asar ang sinabi sa kanya ni Usaki rito. At kahit si Ami na seryoso ay nakisali na rin sa pang-asar sa kanya. Kaya nang si Usaki naman ang pumili ng salamin, ay inasar niya rin ito. Says and does, you got that? Well, you're the one who's always angry for Dito nga ay napabulong na lang ang sales lady kung okay pa ba sila dahil sa brutal na laitan. Pag-uwi ay magkasama sila sa loob ng train pero biglang nagkasiksikan rito kaya naipit ni Shinichi ang malaking pakwa ni Usaki. Napapa-flag ceremony si Junjun rito kaya pinipilit niyang mag-imagine ng magandang tanawin para mapigilan ito ngunit nang maamoy niya ang mabangong buhok nito ay hindi niya na ito napigil pa. Naubos tuloy ang lakas at naligaw pa si Kupal. Kinahapunan ay hindi niya na alam kung nasaan na siya pero medyo natuwa sana siya nang makitang ang daming message ni Usaki. Pero ang sinend lang pala nito ay sticker na asong umiiyak para asarin siya. Kinabukasan ay tinanong ng matanda si Shinichi tungkol sa naging bakasyon nito na 1 linggo. Sinabi ni Shinichi na parang gusto niya ng ma-unconscious dahil sa mga pangyayari, ngunit hindi naman ito maintindihan ng lolo na inakalang consciousness na gaya sa ninja. Naabutan niya si Usaki na parang tinatamad dahil sa walang tigil na pag-ulan kaya niyaya niya ito na gumala next week para mapasaya ito kahit papaano. At naging masaya naman ito dahil bigla itong naging batak. Kinabukasan ay tuloy pa rin ang walang tigil na pag-ulan, maya-maya pa ay dumating si Usaki na basang-basa dahil naabutan ito ng malakas na ulan kaya pinagpalit niya ito ng damit. Magkasama sila nagluto habang nag-uusap tungkol sa mga diskarte sa pagluluto pagkatapos ay masayang naglaro ng video games. Kinagabihan ay hinatid niya na ito pauwi, sabay nagbilin si Usaki about sa tamang pagkain ng curry. Natuwa naman si Shinichi rito at sinabing sige next time na lang. Sinagot naman ni Usaki na sa halip na next time, bakit hindi mo sabihing bukas na lang? Sinabi naman ni Shinichi na Diyos lang ang nakakaalam kung anong mangyayari bukas. Ngunit nang papasok na sa terminal si Usaki, ay naiwan pala nito ang train pass niya sa apartment ni Shinichi, hindi naman nagalit si Shinichi rito. Pinapakita rito na hindi nakakapagod maglakad kung enjoy ka sa kasama mo.
Pinakitang naglalakad si Shinichi nang biglang dumating si Usaki at nag-usap sila tungkol sa larong Minecraft. At gusto ni Usaki na makabuo ng isang tower kaya gusto nito pumunta sa apartment ni Shinichi para makalaro nito. Sinabi naman ni Shinichi na creepy ang tower na iyon. Nanaginip si Shinichi na may ililigtas siyang pusa kaso siya ang nahulog. Sabay nagising siya sa classroom at pagtingin niya sa paligid ay ang nakakita ng nakakatawa niyang reaksyon ay si Usaki kaya tinukso siya nito dahil rito. Kaya pala siya na naginip ng ganun ay dahil sa kasalukuyang topic ng teacher. Nag-break time na sila at habang pababa ng hagdan si Usaki ay nadulas ito na nasalo naman ni Shinichi at siya naman ang tinakot nito para gantihan. Takot naman si Usaki dahil rito. Pinakita na may best friend pala si Shinichi na pinakilalang si Sakaki. Tinanong ni Sakaki kung anong pinagkaabalahan niya noong holiday, ngunit wala siyang masyadong masagot dito dahil puro si Usaki lang ang naalala niya dahil ito lang ang palagi niyang kasama. Nagalit naman rito si Sakaki dahil concern ito kay Shinichi at sinabing palagi ka na lamang ganyan at bakit ba pinipili mong gawing boring ang buhay mo. Gusto ni Sakaki na magka-girlfriend na si Shinichi, sabay dating ni Usaki na napansin niyang parang nabubuhayan si Shinichi kapag kausap ito. Pagkaalis ni Usaki ay tinukso niya si Shinichi na may gusto kay Usaki, maya-maya ay nilapitan ni Sakaki ang dalawa na busy sa paglalaro ng game console, sabay tinanong niya kung ano ang status nilang dalawa. Na parang nirereto nito ang dalawa sa isa't isa pero nailang silang dalawa na sinabi na magkaibigan lang sila. Dito ay nagpaalam ang dalawa at sinabing bibili lang sila ng ice cream, sabay lumapit si Ami sa kanya, na napansin pala nito ang gusto niyang gawin. At gusto naman ni Sakaki na makipagtulungan kay Ami tungkol rito. Ngunit tinutulan ito ni Ami dahil siya nga ay hanggang marites lang at gusto niya na magkatuluyan ang dalawa ng organic. Pumalik ang kwento kina Shinichi at Usaki, masarap ang kain ng chocolate nito, nang biglang sabihin ni Shinichi na ayaw niya ng mint chocolate dahil parang toothpaste lang ang lasa. Kinagalit naman ni Usaki ito dahil parang sinisira nito sa kanyang isip ang lasa ng tsokolate at nagmala-abogado ito para sa lasa nito na kinabilib naman ng tao sa paligid. Wala nang naribat si Shinichi sa ganda ng talumpati nito, nagpaliwanag naman si Shinichi kung bakit ayaw niya ng mint chocolate. Na tumutukoy pa rin sa lasa ng toothpaste ang paliwanag niya na labis na pinagtalunan ulit nila. Kaya pinilit siya tumikim nito ni Usaki ngunit naisip ni Shinichi na sinipsipan na ito ni Usaki pero kung tatanggi siya ay mag-i-iskandalo na naman ito. Kaya napilitan siya tikman ito. Kaso nang tikman ito ni Usaki ay tsaka lang nito naisip na naghalo ang laway nila dahil rito nahiya tuloy. Sabay pinakita ang dalawa na nagtatalo pa rin. 1,000 years! Pinakilala si Usaki na bagong part-timer na makakasama ni Shinichi, ngunit ayaw niya rito dahil maingay ito, at sinabi naman ni Usaki na kaya siya nag-apply dito ay para makita ang nakasimangot na mukha ni Shinichi, araw-araw. Sagot naman ni Shinichi na parang gusto niya nang lumipat, sabay sinabi ng lolo na turuan na si Usaki sa pagtatrabaho dito. Ngunit kupal pa rin ito kahit sa gitna ng training at nakipag-partner pa kay Ami para bulihin siya kaya asar talo si Shinichi. Sabay na pag-usapan nila ang tungkol sa nalalapit na summer at sinabi ni Usaki na gusto niyang magpunta sa beach. At narinig pala ito ni Sakaki na sinabing mukhang masaya ang pinag-uusapan niyo at sinagot nito ang gastos para matuloy sila sa beach. Pagdating sa beach ay napapasana all si Ami sa laki suso ni Usaki na tinatawag niyang mabisang armas. Nang hanapin nila si Shinichi ay naroon pala ito sa malayo at talagang napakabilis nito lumangoy. Pinayuhan ni Ami si Shinichi kung ano ang dapat gawin para maging responsible na lalaki at sinabing purihin ang swimsuit ni Usaki at ginawa naman ito ni Shinichi. Pero weirdo ang reaction ni Usaki kahit ang totoo ay nagustuhan niya ang pagpuri ni Shinichi. Nothing at all. Little embarrassed. Maya-maya ay dumating si Sakaki na may dalang melon at baseball bat, pinasubok nito si Shinichi pero nang wala siyang makita ay iba ang nahawakan nito na ang akala niya ay jellyfish. What is this? Na hindi makayang tignan man lang nila Sakaki at Ami. Pag-uwi ay walang kaalam-alam si Shinichi habang si Usaki naman ay labis na nahihiya. Oh, so that was what I Pinakita ni Sakaki ang kanyang bahay bakasyunen at namangha sila rito dahil high-tech ang mga gamit dito. Kinagabihan ay nagsagawa sila ng barbecuehan para sa kanilang dinner time hanggang sa naisipan nila mag-ghost hunting sa kagubatan.
Pero napansin ni Sakaki na ayaw ni Shinichi sa mga nakakatakot na bagay, kaya sinamantala naman ito ni Uzaki, at kinuha ang cellphone niya at nagpahabol ito. Sa isip naman ni Sakaki ay hayaan na muna natin sila mag-solo dahil malay mo dyan pa sila magka-developan. Nag-usap sila Sakaki at Ami tungkol kay Shinichi na sinasabing talagang mabuting kaibigan si Shinichi. Ngunit nang makita nila sila Uzaki ay traumatized na si Shinichi. Maya-maya ay tinulugan ni Shinichi si Uzaki at mag-isa lamang itong naglalaro kaya binalak nitong kilitiin si Shinichi. Kaso niyakap siya nito at inakalang una ng dibdib niya pero hinayaan niya na lamang ito dahil nakita niyang sobrang sarap ng tulog nito. Kinabukasan ay sinabi ni Shinichi na malambot raw ang unan dito dahil ang sarap ng tulog niya at sinabi naman ni Uzaki na baka body pillow yarn. Habang for the Marites ang dalawa. We missed something extremely important. Sa mga sumunod na araw ay nagulat si Uzaki nang tawagan siya ni Shinichi na sinabing pakiusap puntahan mo ko. Habang papunta si Uzaki ay napapaisip siya sa sinabi ni Shinichi kung ano ang dahilan kung bakit nito nasabi ang ganong bagay. Nang magkita sila ay na-disappoint siya nang gusto lang pala nitong magpasama sa bahay ampunan ng mga pusa kaya pinagsisipan niya ito. Kicking me! Ow! Stop it! Cut it out! That hurts! Nang bumisita sila ay natakot sa mga mata ni Shinichi ang bantay rito, sabay hiniling ni Shinichi kung pwede niya ba hawakan ang mga ito, at pinayagan naman siya. Talagang napakalambing ng pusa rito pero nang matagal na ito nakakandong sa kanya, ay namanhid ang mga binti ni Shinichi. At napansin ito ni Uzaki kaya pinag-trypan siya nito. Oh man, I can't believe how fun this is! Na na-weirdohan naman dito ang tagapagbantay. Kaya nagmukha silang weird, habang pauwi sila ay nasabi ni Shinichi na dapat ay mag-isa na lang ako pumunta roon, ngunit bago maghiwalay ay pinaalala naman ni Uzaki ang nalalapit niyang kaarawan. Kinabukasan ay napapaisip si Shinichi kung anong ireregalo niya dahil sa tingin niya ay kahit anong ibigay niya ay pagtatawanan lang nito. Pero kabaligtaran naman ang nasa isip ng dalawang Marites. Habang si Shinichi ay nalilito pa rin kaya pinayuhan siya ni Ami na sundin na lamang ang unang papasok sa isip niya. Maya-maya ay biglang tinawagan siya ni Uzaki at sinabing puntahan mo ako. Habang naglalakad ay napapaisip si Shinichi kung ano ang dahilan. Ngunit nag-aaya lang pala ito ng inuman at ginagamit ang salitang birthday niya para magpalibre kaya na-disappoint si Shinichi rito. Nang mag-inuman na sila ay natanong ni Shinichi kung sigurado si Uzaki na gusto niya i-celebrate ang ika-20 kaarawan niya sa isang bahay inuman ngunit talagang buo ang desisyon nito. Dahil first time niya palamang itong gagawin. Nang mag-inuman na sila ay hindi nito nagustuhan ang ladies drink at gumaya kay Shinichi at umorder rin ng beer ngunit napangitan siya sa lasa nito. Pero ang payo ni Shinichi ay sabayan ito ng maalat na pagkain at nasarapan siya rito. Ngunit nagtodo ng order ito para daw maubos ang pera ni Shinichi kaso pinagalitan sila dahil sa hindi makatutuhan ng order. Maya-maya ay napansin ni Shinichi na wala itong control sa pag-inom kaya pinayuhan niya ito na magdahan-dahan ngunit hindi ito nakinig at nagpatuloy pa rin. Habang pag-uwi ay magulo na ito at halatang lasing na. Habang naiirita si Shinichi rito at napaisip nang wala na siyang pera para pasakayin ito pa uwi kaya napilitan na lamang siyang patulugin ito sa apartment na tinutuluyan niya. Hanggang sa apartment ay patuloy ang pagiging makulat nito, naisip ni Shinichi na wala pa itong alam sa horror na hatid ng alcohol lalo na kapag baguhan ka pa lamang. Kinabukasan ay halos mamatay na ito habang sinasabi na hindi na ko iinom dahil sa hangover. Pinapayuhan ito ni Shinichi kung paano matanggal kaagad ang hangover. Kaso sinukahan nito ang futon ni Shinichi kaya tinapon niya na ito. Kinabukasan ay todo hingi ng tawad si Uzaki kay Shinichi ngunit nahihiya si Shinichi dahil naririnig ito ng mga tao sa paligid, akala tuloy extortionist siya at hindi magandang halimbawa. Crap! My phrasing too! Maya-maya ay nagpunta siya sa coffee shop at parang balisa si Shinichi dahil sa pagkapahiya at napansin ito ng mag-ama. Kaya naisip ng matanda na bigyan siya ng tiket sa gaganaping fireworks festival. Sabay bigla siyang pinayuhan ni Ami sa mga bagay na dapat gawin pagkasama si Hana, ngunit nagtataka naman si Shinichi rito kung bakit kailangan niyang gawin iyon. Pero hindi siya makatanggi kay Ami dahil sa nakakatakot ito. Pagsapit ng gabi ay nagsimula na ang festival at naging masaya sila sa mga palaro rito.
Habang naalala ni Shinichi ang dating Hana na nakasama niya rin sa festival, bigla naman naalala ni Shinichi ang payo ni Ami, at naisip niyang sundin ito at pinagpupuri ang lahat kay Usaki. At bigla itong naging hambog, ngunit napansin nito na sobra na ang papuri ni Shinichi, at parang nakakahiya na dahil pinagtitinginan na sila ng mga tao. Kaya nahampas siya nito at knockout si Shinichi. Napanaginipan niya ang nakaraan, noong mahiyain pa si Usaki at ginagabayan niya ito sa pagsasanay. Hindi magaling magpakita ng emosyon si Shinichi pero naipapakita naman niya ito sa gawa. Tumalabas na dati na silang nagkasama sa isang festival na parehong iba pa ang pag-uugali, nang magising si Shinichi ay nakapatong na ang ulo niya sa mga hita ni Usaki. Nagpasalamat si Shinichi dahil na-realize nito na marami siyang naranasang bago, mula nang mamit niya si Usaki last summer. Nang biglang si Usaki ay naging hambog na naman at sabay na nanood ng firework. What a show! You guys are killing. Habang si Shinichi naman ay hindi nakikita ang mukha ni Usaki pero alam niya na masaya ito. Sinabihan ni Usaki na ipapakilala kita sa aking ina, na labis naman ang kaba ni Shinichi rito na ang nagpakalma lang sa kanya ay ang pusa na naroon sa bahay ni Usaki. Pinakita ang nanay ni Usaki na mahilig sa teleserye, nang biglang may nag-doorbell na kinagulat nito. Nakilala ni Shinichi ang ina ni Usaki sa unang pagkakataon. Sa una ay nagalit ito kay Usaki nang malaman na lalaki pala ang kinikwento nito na palagi niya kasama. Pero napalagay rin ito nang makitang mabait naman si Shinichi. Ngunit na misinterpret ng ina ni Usaki ang galawan ni Shinichi na inakalang interesado ito sa kanya. Pero ang totoong gusto lamang ni Shinichi ay ang pusa na nakakalaong rito. Maya-maya ay nagpunta ang nanay ni Usaki sa coffee shop para bisitahin ang anak niya rito. Dito ay nalaman rin ng nanay ni Usaki na dito rin nagtratrabaho si Shinichi. Maya-maya ay nagpunta sa isang kwarto sila Shinichi at Usaki para kilatisin ang binhi ng kape at nag-usap tungkol rito. Nang biglang lumapit sa labas ng pinto ang nanay ni Usaki at nakinig ito sa usapan nila, ngunit mas lalong lumala ang hindi pagkakaunawaan. Maya-maya ay nagkaroon ng pagtatalo sina Usaki at Shinichi at nasabi ni Shinichi na ibang-iba ang anak sa mahinhin na nanay at nagselos rito si Usaki. Pag-uwi ng bahay ay nagtaka ang nanay niya na palaging nakatitig sa kanya si Usaki. Kinabukasan ay iba na ang kilos ni Usaki na parang ginagaya ang kanyang ina na labis na kinatorete ni Shinichi. Today you told me to mind my manners, right? And today... What's all this fake polite crap? Go back to your usual screwing around! Nauwi ito sa pagtatalo nang bigla silang bigyan ng batang customer ng ticket dahil inakala nitong depressed sila. Noong ginamit nila ang ticket ay nanalo sila sa isang libreng paglalakbay papuntang Tottori. You didn't even let me finish my sentence! Nabukasan ay na-curious sila kung anong klaseng lugar ang tinatawag na Tottori. At nagpunta na nga sila Usaki at Shinichi sa airport malapit sa Tottori nang bigla nilang nakasalubong si Ami at Sakaki. Dad wanted me to take a summer break. And then... Nasakay sa isang kotse at hinatid sila nito nang hindi nila alam na plano talaga ito ng dalawa upang ang kanilang relasyon ay mapunta sa next level. Another purpose. That's right. Hana and Sakurai vacationing alone. Nag-ikot-ikot sila rito habang nagpapaligsahan. But... Ever, you know that a contest begins way before it starts? Catch up! At nasalubong nila ang dalawang mag-asawa sa daan at na-cringe sila rito at gumawa ng paraan para makaiwas. Pinagtripan siya ni Usaki nang kagatan nito ang hawak ni Shinichi na tinapay, sabay kinagatan ito ni Shinichi at magkasabay nilang na-realize na para na silang isa sa magkasintahan na naghaati sa pagkain gaya ng iba. Pagdating nila sa Hakuto Shrine ay nalaman nila kina Ami at Sakaki kung ano talaga ang lugar na Tottori. At ito ay para talaga sa mga magkasintahan or mag-asawa na labis nilang hindi ikinatuwa. Kahit may ilang sandali na hindi nila nagustuhan ang lugar na to, ay marami pa ring mga bagay na labis na nagpasaya sa kanila sa lugar na Tottori. いたずらな子風が吹いた当たり前じゃない胸の奥二つ鳴り響くノックその裏で本当の Sa mga sumunod na araw ay nagulat na naman si Shinichi nang biglang tumawag si Usaki na sinabing pupunta siya ngayong umaga. Ngunit asar na si Shinichi rito dahil tambak na ang mga gamit nito na hindi nito kinukuha at parang naging bodega na ang kanyang bahay.
Hanggang sa pagdating ni Usaki ay nagalit siya rito at nagreklamo. Tinapon naman ito lahat ni Usaki hanggang sa sinabi ni Usaki na gusto niya magluto sa apartment ni Shinichi. Dito ay pinakita na sa coffee shop ang pagluluto ni Shinichi ay isang disaster. Kaya tinawanan siya ni Usaki rito. Nang maglaon, tinuruan ni na Usaki at ang kanyang ina, si Shinichi kung paano magluto ng tinapay. Na-misinterpret na naman ng nanay ni Usaki ang pag-uusap ni na Usaki at Shinichi na inakalang siya ang pinag-uusapan nito at interested sa kanya si Shinichi. Pagkatapos nagpunta ang dalawa sa isang rock climbing gym, nagpaligsahan sila rito. At makikitang malakas talaga si Shinichi habang si Usaki naman ay mabilis mapagod. Maya-maya, sina Usaki at Ami ay nakita si Shinichi sa isang karaoke bar. At inasar nila ito at pinagtawanan dahil mag-isa lamang ito na nagkakaraoke, maya-maya ay nag-costume pa ang dalawa, at dahil medyo nakainom si Ami, naging mapang-akit ito na kinailang naman ni Shinichi. Kinabukasan, ay nagpakita si Usaki sa apartment ni Shinichi at parang malungkot ito, at sinabi kay Shinichi na hindi na siya makakasama rito. Dito ay binunyag ni Usaki ang dahilan kung bakit hindi na siya makakasama kay Shinichi. At yun ay dahil nakalimutan niya lang palang gawin sa kanyang summer break ang homework niya. Na kinaasar naman ni Shinichi dahil yun lang pala at pinag-alala pa siya na inakala niyang kung ano na ang nangyari. Pagdating sa coffee shop ay pinapakita na kapag masama ang pakiramdam ng matanda ay pansamantalang pumapalit si Ami bilang manager. Habang nasa chiropractic clinic si Shinichi at ang may-ari ng kafe, nagkwentuhan si Ami at Usaki at inalala niya kung paano sila unang nagkakilala ni Shinichi. Me too. What's up, Sakurai? Ngunit tinukso ni Ami na halos parehas na sila magkwento ni Shinichi at dahil rito ay nahiya si Usaki. Kinabukasan ay na-curious si Usaki kung paano malasing si Shinichi kaya naitanong niya ito kay Sakaki at tinuruan naman siya nito kung paano ito malalaman. Dito nga ay tinuruan ni Sakaki ng plano kung paano lasingin si Shinichi na sinunod naman ni Usaki. Put out spicy snacks. Nang malasing sila ay dumating si Sakaki at inayos ang mahihigaan nila. Kinaumagahan, napagtanto nilang sa iisang futon sila natulog. Sa kafe, nahihirapan silang alalahanin ang nangyari. Sa pagtatapos ng summer break, bumalik sina Usaki at Shinichi sa campus at mula rito ay palagi na silang magkasama tuwing mag-hangout sila. Oh, Uzaki. Morning. So, you made it on campus. Kidding me with this smug crap? You know what you are! Nag-umpisa ang kwento ng magkasama sina Usaki at Shinichi na magdidiwang ng winter at sobra silang naging masaya. Sa mga sumunod na araw nakitang malungkot ni Sakaki si Usaki nang maabutan na parang hindi may pinta ang pagmumukha nito. Dahil rito ay pinasaya siya ni Sakaki nang kausapin siya nito tungkol kay Shinichi. Maya-maya ay dumating na si Shinichi habang natutuwa naman si Sakaki sa Gedli na sinabi sa isip na napaka-close nila sa isa't isa. Naisip ni Sakaki na bakit hindi sila maghanap ng ibang pagkakaabalahan kaya niyaya niya ang dalawa sa larong bowling. Ngunit minamaliit ni Usaki si Shinichi rito at inaakalang hindi ito marunong pero magaling pala ito. 手を装ってなんかねえよ。たまに一人で練習 Dahil rito ay nakaisip siya ng pandaraya dahil ginugulo niya ito sa tuwing dito na ang possession. Hanggang sa pati si Sakaki ay nawirduhan na sa bonding ng dalawa. Sa sumunod na araw ay sarado talaga ang coffee shop ngunit kupal si Ami na hindi sinabing sarado ito dahil gusto nitong mapasuot ng sexy uniform ang dalawa. Nawirduhan sina Shinichi at Usaki rito at ang malala ay pati ang nanay ni Usaki ay hindi nakaligtas rito. Hanggang sa nahuli ito ng kanyang ama na kinagalit nito at bilang parusa ay siya ang pinasuot ng sexy outfit habang nagsiserve sa customer. Pagsapit ng gabi kinukulit siya ni Usaki na makipaglaro ng video game hanggang madaling araw at dahil rito ay inaantok siya sa campus. Nang biglang dating ng grupo ni Usaki na nag-uusap tungkol sa boyfriend at hambog itong nagkwekwento na siya ang nagbibigay ng favor para lang makahangout siya. Naiilang naman si Sakaki rito habang naiisip na siguradong nadidinig ito ni Shinichi. Inaantok si Shinichi mula sa paglalaro ng video game kasama si Usaki hanggang madaling araw kaya nakatulog ito sa gitna ng koridor. Maya-maya ay nakita ito ni Usaki at pinagtripan siya nito at pinicturean siya at dahil sa antok rin si Usaki ay nakatulog rin ito sa tabi niya.
これじゃあ本人たちがどんだけ否定して、さてどっちから起こしたら面白いかな。 Ipinakita ni Sakaki kay Ami ang mga larawan ni Uzaki at Shinichi na natulog ng magkasama sa campus. Habang natataranta sina Shinichi at Uzaki rito, habang si Ami naman ay anlaki ng panganginayang na wala siya noong nagaganap ito. Sa mga sumunod na araw silang apat ay namili ng mga damit ng magkakasama. At kinwento ni Uzaki kay Ami na lumalangoy siya kasama si Shinichi na pinuri siya sa kanyang swimsuit. Natuwa naman si Ami rito na ina-apply pa rin ni Shinichi ang mga itinuro niya rito. Maya-maya habang pauwi ay naglaro sila ng soccer hanggang sa nakita nila na may mga college na nambubully ng mga high school. Nagulat sila na kilala nito si Sakaki at naaalala naman niya ito ng mga dati niyang classmate. Hinamon sila nito ng isang laro at lalong naiirita dahil inaakala nitong girlfriend ni Sakaki ang dalawa. Pero sinabi ni Sakaki na hindi siya ang lalaban at ang lalaban ay si Shinichi. Ngunit nung una ay bano ito kaya pinagtawanan ni Uzaki. Ngunit pinayuhan ito ni Sakaki at bigla itong naging malakas dahil naalala niya ang dati niyang attitude na palaban kaya basag ang mukha ng tatlo. Kinabukasan ay habang naglalakad ay nananaginip ng gising si Uzaki na siya ang senpai ni Shinichi habang papunta sila sa bahay niya. Pero nawiwirduhan si Shinichi rito na nagsalita tungkol sa height ni Uzaki na talagang ikinagalit nito. Pagdating sa bahay ay tinuruan ng nanay ni Uzaki si Shinichi kung paano gumawa ng udon at habang si Shinichi ay naghaati ng udon, si Uzaki naman ay for the critic rito. Naging magaling naman si Shinichi sa pagluluto ng udon pero na-misinterpret ulit siya ng ina ni Uzaki na inakala na naman na masyadong mabilis si Shinichi at gusto sila pagsabayin ni Uzaki. Nang kausapin naman niya si Uzaki ay lalo lang lumala ang hindi pagkakaintindihan. Nang gabing iyon ay malalaman natin na ang kapatid na lalaki ni Uzaki ay may pinagmanahan. Na inaakala namang magandang babae ang nagluto ng udon dahil nasabing kaibigan ni Uzaki ang gumawa nito. 食べ盛りだな。ただいま。 Kinumbinsi ni Sakaki sina Uzaki at Shinichi na dumalo sa gaganaping festival, ngunit sa una ay ayaw ni Shinichi dahil mas gusto nito manatili sa bahay. Pero bigla nagbago ang desisyon nito nang sabihin ni Sakaki na may game console na prize sa mananalo sa lottery. Naging masaya naman sila rito nang magkasama sa bawat palaro. Hanggang sa may nadaanan silang occult club at na-curious sila rito nang nagdesisyon silang subukan rin ito. Nakilala nila ang manghuhula dito na classmate ni Uzaki na si Itohe, ngunit nang sinimulang basahin nito ang kapalaran nila ay nabaduyan sila rito dahil puro tungkol sa pag-ibig ang sinasabing hula. Pero nang sinubukan nilang umalis ay pinigilan sila nito. Kaya napilitan silang ituloy ang pagpapahula sa kanilang kapalaran. Maya-maya nahihiya sila sa mga pinagsasabi nito at parang lalamunan ng lupa na ang sinasabi ay tungkol sa mga gawain ng magkasintahan. Pagkaalis nila ay si Ami pala ang isa sa mga nakamaskara na palihim na pinlano lahat ng ito katulong si Sakaki. Hindi na makatingin sa hiya si Shinichi kay Uzaki habang si Uzaki naman ay chill lang. Hanggang sa bahay ay hindi pa rin mawala sa isip ni Shinichi ang mga sinabi ni Ito at nagpapatuloy ang pagkailang kay Uzaki. Samantalang si Uzaki ay hindi nahihiya dahil hambog ito na ang mas nang nangibabaw ay ang emotional bias. Na ang ibig sabihin ay mas iniisip niya na hindi kaya ni Shinichi mabuhay nang wala siya. Pero kahit ganun ay hindi may tatanggi na may konting mali siya na nagaganap dahil sa mga nangyari. 怒ってんのお前。なんだよ、俺なんか言った？ Kinabukasan ay matindi pa rin ang paniniwala ni Uzaki na talagang kumbinsido na gustong gusto siya ni Shinichi at dahil dyan ay for the arte ito na kinainis nila Sakaki at Ami. Dahil pwedeng hindi sila magkatuluyan sa ganitong attitude ni Uzaki. Hanggang sa nagpa siya sina Ami at Sakaki na sirain ang confidence ni Uzaki sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanya na maaaring mawala sa kanya si Shinichi sa pamamagitan ng ibang babae. Na talagang ikinagulat ni Uzaki dahil sa tindi ng boka ni Sakaki na kahit raw si Ami ay naglalaway kay Shinichi, nataman naman si Ami dahil kahit boka ito ni Sakaki ay parang medyo may katotohanan ito. Maya-maya ay dumating si Shinichi dahil may usapan sila na magsabay na sila papunta sa bahay ni Uzaki dahil tuturuan raw ito ng nanay niya magluto.
Dito ay kahit sa gitna ng pagtuturo kay Shinichi ay naalala pa rin ni Usaki ang pag-uusap nila ni Sakaki. にしといた方がいいと思うぞ。 Hanggang sa nilapitan niya ang kanyang ina na sinabi niya na may iba pang dahilan ng pagpunta ni Shinichi rito. Na na-misinterpret na naman ng kanyang ina na inakalang siya ang pinunta ni Shinichi rito. Na ang totoong gusto lang naman sabihin ni Usaki ay payuhan siya nito. Na kahit ang pagbanggit ni Shinichi sa pangalan niya ay big deal sa kanya. Habang si Usaki naman ay nag-i-imagine na ang daming naghahabol na ebab kay Shinichi. Nagpasalamat si Shinichi sa kanyang ina habang naisip ulit ni Usaki ang mga sinabi ni Sakaki. 私の方こそ。周囲が。 Sa sumunod na araw ay kinainis ulit ni Usaki ang pagtawag ni Shinichi sa ibang babae sa una nilang pangalan samantalang siya ay hindi pa rin. Hanggang sa dumating ang nanay nito at napansin nila ang attitude ni Usaki at nag-usap tungkol rito na nagsimula raw ito noong pagkatapos nilang magluto kagabi. Kaya naman inayos nila ito at kinumbinsi si Shinichi na tawagin na si Usaki sa kanyang unang pangalan para umayos na ito. Ngunit kinupal siya nito at ginagawang gago. 可愛いとこあるじゃないですか、しんいちくん。うっさい顔見んな Sa mga sumunod na araw ay nagpunta sa gym si Shinichi at nagustuhan niya ang estilo ng pamamaraan ng instructor rito na hard workout. 次がほんまのラスイチさせてもらうけど落ち着いて富士山 急に営業熱心。 Pag-uwi ay naiisip ni Shinichi na wala pala siyang goal sa buhay gaya ng tinatanong sa kanya ng instructor kanina dahil gusto niya lang ay chill lamang siya. Pumunta ang kwento sa pamilya nila Usaki at ang instructor pala ay ang ama ni Usaki. Napag-usapan nila ang mga nangyari ngayong araw at ang kaibigan ni Usaki na tinuturuan magluto ng kanyang asawa. Nakinagulat niya dahil lalaki pala ang best friend ni Usaki na palaging laman ng kwento nito. Hanggang sa nagpatawag pa ito na family meeting para pag-usapan ito pero pinagtawanan lamang ito ng kapatid ni Usaki. Pero sa bandang huli ay nabaliwala rin ito dahil nalibang rin ito sa ibang bagay. Pero maya-maya ay nabigla ulit ito nang malamang nagluluto siya para rito at nagtatambay sa apartment ni Shinichi. At ang kapatid naman niyang lalaki ay na-disappoint ng malamang lalaki ang gumawa ng mga kinain niya na ang iniisip niya pa naman ay magandang babae. Grabe ang hiya ni Usaki rito habang ang kapatid naman niyang babae ay palihim na na-excite sa mga revelations. おもろなってきたわ。 Kinabukasan sa gym ay nag-Mari test ang ama ni Usaki sa kanyang mga nalaman kina Shinichi at sa dalawa pang instructor tungkol sa pagkakaroon ng kasintahan ng kanyang anak. Habang nagbigay naman ng opinion si Shinichi tungkol rito na kinabilib ng ama ni Usaki dahil napaka-matured raw mag-isip nito. Dahil si Shinichi ay naging abala sa pag-gym ng mga nakaraang araw, nakaramdam si Usaki ng kalungkutan na napansin naman ng kapatid niya at tinukso siya nito dahil rito. Pero pinanindagan ni Usaki na si Shinichi raw ang may gusto sa kanya bilang pagribat sa panunukso sa kanya ng kapatid niya. 花ちゃんの先輩私も見たい。だから。 Kinabukasan ay nasa ilalim pa rin ng maling akala ang ina ni Usaki na tumambay sa coffee shop at iniwan sina Usaki at Shinichi. Na magkasamang nagluluto dahil ang pakiramdam niya ay dapat raw siyang magpakalayo. Nang pauwi na siya ay nasalubong niya si Shinichi, sinabi nito na nahawakan niya na at ang tinutukoy niya rito ay ang alagang pusa na ang inakala naman ng ina ni Usaki ay may nangyari sa kanila ng kanyang anak. Habang iniisip niya rito na napakabilis ni Shinichi, ay nagsabi pa ito na sana mahawakan niya rin ang isa na ang inakala niya ay gusto pa sila nitong pagsabayin. Kinagabihan habang kasama ni Usaki ang kanyang pamilya sa hapunan, ay bigla niyang naisip na hindi niya alam ang birthday ni Shinichi. Kaya pagpasok kinabukasan ay dali-dali niyang itinanong ito kina Sakaki pero sinabi nila Ami na boring naman raw ito ipag-celebrate ng birthday dahil parang robot raw ang reaction nito. Pero binigyan naman siya ng matinong payo ni Sakaki na sinabing pwede mo pa rin naman yayain ito na i-celebrate ang birthday ni Shinichi pag niyaya mo itong mag-hangout. Ginawa niya nga ito at talagang naging masaya sila. 来んじゃねえ Pero habang pauwi ay nasabi ni Usaki na sana maulit pa ito next year, ngunit sinabi ni Shinichi na baka hindi na dahil graduate na siya noon at maaring nakalipat na siya. Pero biglang natigilan si Usaki na kinakaban ni Shinichi na parang may ipagtatapat ito, yun pala ay hinihiling lang nito na magpa-repeater siya. それじゃ言います。
なんてこと言うんだお前 Matindi ang pag-aalala ni Usaki na hindi niya makakasama si Shinichi kapag nakapagtapos na siya ng kolehiyo. ありがとう桜井くん。テキスト本当にもらっていいの？ Naabutan siya ni Sakaki na palihim na pinapanood si Shinichi na may kausap na ibang babae. Sinabi ni Sakaki na binalaan nakita noon pero nagpalusot naman si Usaki na sinabing inaantay niya lamang na wala na itong kausap dahil meron siyang gustong sabihin rito. At kumbinsido pa rin ito na gustong gusto siya ni Shinichi at malabong magkagusto ito sa iba. Hanggang sa naasar na si Sakaki dahil sa sobrang taas ng ego nito. 全然違う Maya-maya ay nakaisip ng plano si Usaki para may pagtapat kay Shinichi ang kanyang nararamdaman dahil rito ay naisip niyang gumawa ng bento. Pero ang kanyang pamilya ay palihim na nagkakaroon ng interest sa mga ikan-ikilos niya. Kinabukasan ay binigay na nga niya ito kay Shinichi pero hindi niya pa rin ito naipagtapat dahil sobrang taas ng ego niya. Nakita naman ito ni Sakaki at ikinagulat niya na napakataas ng naging development ni Usaki. Sa mga sumunod na araw ay magkasama sila ni Yanagi na naglalaro ng video game at nabanggit ni Yanagi na gusto niyang makilala ang senpai ni Usaki. Pero tinanggihan ito ni Usaki ngunit desidido talaga si Yanagi na makilala ito. そうだ。私レポートやんなきゃ。もうKinahapunan ay kinagulat ni Usaki nang biglang bumisita sa coffee shop si Yanagi na sinabing nagtanong siya sa kanilang ina kung saan siya nagtratrabaho. Nang magkausap si Yanagi at Shinichi ay talagang nagkasundo ito sa usapang game console na ikinaselos ni Usaki. Nagtampo si Usaki dahil pati si Yanagi ay tinatawag niya sa first name nito na kahit wala pang 10 minuto mula noong nagkakilala sila. At napapansin niya na rin na ang lahat naman ng kakilala nilang dalawa ay siya lang ang bukod tangi na hindi nito tinatawag sa pangalan. アミさん、光人、月さん、柳ちゃん、猫ちゃん。 Dito ay nagulat naman ang lolo na napakabilis ni Ami pagdating sa chismis. Dahil sa kakulitan ni Usaki ay napasabi si Shinichi na special ka na na-misinterpret ni Usaki at bigla itong naging hambog. Habang natatawa naman ang mag-ama sa Gedli sa kanilang dalawa. Pag-uwi ni Yanagi sa bahay, kaagad nitong kinwento sa kanyang ina ang mga nangyari. Na ang inakala naman ng kanyang ina na talagang napakabilis ni Shinichi at gaya ng dati kung ano-ano na naman ang na-imagine nito. Humingi naman ng favor sa kanyang ama si Kiri na kapatid na lalaki ni Usaki na samahan siya mag-gym. Kinabukasan nga nag-gym ito at gusto nitong magpasikat sa mga matatandang nag-gym rito ngunit nalaman niyang marami palang matanda na mas malakas sa kanya. Kaya nag-decide na lang itong pumunta sa sport niya at yun ay ang swimming ngunit nakita niya si Shinichi na talagang napakabilis nito. Dahil rito ay nagpunta na lamang siya sa sauna nang bigla niyang nakita ang pototoy ni Shinichi at tuluyan na siyang natalo dahil na-realize niya na jutay siya. Kinagabihan ay labis ang pagkaawa ng dalawa rito. キリ君どないした？あおらへんなお母さん今お風呂やで。 Ang family Usaki ay nag-decide na magpunta sa isang hot spring resort nang wala si Kiri dahil trauma pa rin matapos mangliit sa ducks na si Shinichi. Samantalang inaasar naman ni Yanagi si Usaki tungkol kay Shinichi habang nakakaramdam ng selos ang kanilang ama na inaalala ang batang Usaki na napakabata pa. Pagdating sa resort ay agad silang nagbonding at talagang naging masaya sila rito. 超えようとし Maya-maya ay may lumapit na dalawang binata kina Usaki at Yanagi at alam ni Yanagi na dinidiskartehan sila nito kaya nagdahilan siya na high school lang sila pareho. Na medyo nainsulto si Usaki dahil naniwala agad ang dalawang lalaki dahil maliit siya. Nang biglang dumating ang kanilang ama na tinaboy ang mga binata. Na iniisip na parang mga layon ang mga lalaki at kailangan niya protektahan ang kanyang pamilya. Maya-maya ay pinagkaguluhan ng mga tao ang malaking katawan ng kanilang ama. Samantalang gumala naman si Usaki hanggang sa nagulat siya nang makita niya na narito rin sila Sakaki at Shinichi. Noong una ay napagbintangan pa nila si Sakaki na pinlano ang lahat ng ito. Tiyaya ni Usaki na sumama sa kanila ang dalawa ngunit tinanggihan ito ni Shinichi dahil makakagulo sila sa family bonding nila. Sabay pinuri ni Shinichi ang bathing suit niya na labis niyang kinatuwa na napansin ng kanyang pamilya.
Pag-uwi ay kinwento ni Yanagi ang tungkol sa nakipag-usap sa kanilang binata at pinagsisihan ni Kiri na hindi siya sumama dahil marami rin palang babae roon na nakbathing suit na hindi niya nakita. Sa mga sumunod na araw, umaasa si Hana na imbitahin siya ni Shinichi sa darating na Pasko. Maya-maya habang nagluluto ay naiisip nito kung sa paanong paraan siya iimbitahan ni Shinichi. 素敵に来るかも。さあおいでうさき。クリスマスあげあげでいっちゃううだきちょ Bigla siyang nilapitan ni Shinichi at sinabing tanggalin ang pangitaas na kinagulat niya. Pero titignan lang pala nito ang tag sa likod ng kanyang damit upang alamin kung damit niya ito na labis na kinainis niya dahil parang napahiya siya rito. Kaya kinabukasan ay naisipan niyang gumanti sa pamamagitan ng sapilitang pagpapanood ng horror kay Shinichi. Pero imbis na si Shinichi ay siya ang labis na natakot rito dahil first time lang pala niya nanood ng horror movie. 入ってくるな Dahil rito ay hindi na nito nagawang umuwi dahil sa takot at sa apartment na ni Shinichi nagpalipas ng gabi na nagdudulot ng pagkailang kay Shinichi. Kinabukasan ay nag-aya ng inuman si Ami dahil marami raw nabubunyag na sikreto kapag lasing, napaka-marites talaga. Habang si Shinichi ay umuwi sa kanyang magulang, dito ay nalaman niya na meron na siyang bunsong kapatid na labis na ikinagulat niya. 帰ってこなくて悪かったよ。21歳差の妹か。 Habang tumutoma ang tatlo, dito ay nagkwento si Usaki tungkol kay Shinichi at kung paano sila nagpre-practice dati sa pag-swimming noong high school pa sila. Samantala, si Shinichi at ang kanyang ama ay abala sa paglalaban sa kanilang dojo. Ngunit sa gitna ng kanilang paglalaban, ay pinayuhan siya ng kanyang ama tungkol sa pakikipagrelasyon sa isang babae. Sa mga sumunod na araw ay napapaisip si Shinichi kung ano ba talaga ang nararamdaman niya para kay Usaki. Dahil rito ay humingi siya ng payo sa mga kalalakihan sa coffee shop at na-realize niya na masaya siya kapag kasama si Usaki. どうなりたいどうって。付き合いたいとか Dito ay naging masaya si Shinichi na naiintindihan niya na ang kanyang nararamdaman. Nagkataon na nagkita sila at dito ay gusto ni Shinichi na sabihin ang kanyang pasasalamat kay Usaki pero hindi pa siya nakakapagsalita ay sobrang hambog na nito. Na sinasabing pagbibigyan nakita makasama ako sa darating na Pasko dahil naawa ako sa'yo. 先輩の人生に二度とないかもしれないピクお前はもう俺の部屋には入れん。 Kaya na bad trip si Shinichi at pinagbawalan itong pumasok sa loob ng kanyang apartment. やったどうなるクリスマス Kinaumagahan sa coffee shop ay pinagsabihan ni Ami si Usaki na mali ang ginawang paraan ng pag-aaya nito kay Shinichi sa darating na Pasko. Pag-uwi ni Usaki sa bahay, ay pinagsabihan rin siya ni Yanagi nang makwento niya rito ang nangyaring pag-iwas sa kanya ni Shinichi. Kaya kinabukasan ay bumisita sa coffee shop si Yanagi at niyaya si Shinichi na makahangout sa darating na Pasko para pagselosin si Usaki. 小耳に挟んだんですけど、なんでも花ちゃんと結 Nagulat naman silang lahat rito at nagselos nga rito si Usaki at nagpadalos-dalos na niyaya sa kanilang bahay si Shinichi para sa darating na Pasko. Ngunit nasabi ni Yanagi na hindi pa ito nakikilala ng kanyang ama pero wala na siyang nagawa rito dahil nasabi na niya. Pag-uwi ay dumiretso na sila sa bahay ni Usaki at dito nga nagkagulatan si Shinichi at ang ama ni Usaki. お前やったんかい Habang for the karaoke naman dito si Kiri at ang kanyang classmate na samahan ng mga NGSB. Pero biglang naalala ng ama ni Usaki ang mga nakwento niya sa gym tungkol sa love life ng kanyang anak habang nandun si Shinichi. Kaya natakot siya na baka malaman ni Usaki na isa rin siyang marites kapag sinabi ni Shinichi. Kaya nakipagkasundo na lamang siya kay Shinichi at hinayaan pa itong mag-inom. Ngunit dahil rito ay nalasing ng husto si Shinichi at naipagtapat ang kanyang nararamdaman at pasasalamat kay Usaki na labis na ikinatuwa nito. お前が絡んでくるの、どこかちょっと歓迎してたと思う。先輩。 Dito ay namili ng mga pang-anti-hangover ang ama ni Usaki ngunit pag-uwi niya ay nadatnan niya na hinuhubaran ng kanyang pamilya, si Shinichi na labis na kinagulat niya. Nag-pass out talaga si Shinichi rito. Maya-maya pa ay hinatid na nila sa apartment si Shinichi, samantalang ang ama naman ni Usaki ay parang naaawa kay Shinichi kaya sinabi nito na pwede ka ulit dumalaw sa bahay. Nakinatuwa naman nila Usaki at Shinichi.
Kinabukasan ay sobra ang hiya ni Shinichi na nagkalat ang hubad at nakakahiyang larawan niya habang lasing na sinend ni Yanagi sa tuwang-tuwa na si Ami. 今ここで脱いで再現してみたら思い出すんじゃない Sumapit na ang bisperas ng bagong taon at binisita ni Shinichi ang kanyang pamilya pagkatapos ay nagpunta sa coffee shop at magkasama nilang pinanood ang pagsikat ng araw. 好きだ。 Kasabay nito ang pagsiklab ng kanilang namumuong pag-ibig sa isa't isa.